Samantala, pinagalitan ni Sengoku si Kuma dahil pinabayaan niyang mabuhay ang Straw Hats pero nagtitiwala si Garp na hindi nila ikakalat ang pagkatalo ni Moria. Habang patungo sa Fishman Island, napagtanto ng crew na kailangan nilang sumisid sa ilalim ng dagat sa isang underwater scouting mission, natalo nila ang isang dambuhalang Sea Rabbit. Dumating sila sa Sabao de Archipelago, ang huling hintuan bago ang Fishman Island. Ipinaliwanag ni Hatcha na kailangan nilang magpakot ng barko gamit ang espesyal na resin para makapaglayag sa ilalim ng dagat. Nangako siyang hahanap ng mapagkakatiwalaang ship coater. Binalaan din niya sila tungkol sa Celestial Dragons o ang World Nobles, mga inapo ng mga nagtatag ng world government na gustong sambahin at hindi pwedeng saktan. Ang pananakit sa kanila ay itinuturing na deklarasyon ng digmaan, at kung masaktan ay siguradong magpapadala ito ng mga admiral. Habang nag-iikot sila sa isla, nasaksihan nila ang isang tumatakas na alipin na may explosive collar, pumutok ito at namatay ang lalaki. Pagkatapos, dumating si Saint Charlos, isang celestial dragon, at walang awang binaril ang mga inosenteng sibilyan. Galit na galit si Zoro at muntik nang umatake, pero pinigilan siya ni Jewelry Bonnie, isa sa 11 supernovas, upang maiwasang matrigger ang galit ng Marines. Samantala, dinukot si Kami ng bounty hunter na si Peterman upang ibenta sa Human Auction House. Napag-alaman ito ng Straw Hats mula kay Chopper, at agad na kumilos si Sanji para tipunin ng crew sa tulong ng Rosie Life Riders ni Doval. Sa auction house, naroon na sina Trafalgar Law at Eustace Kid kasama ang kanilang mga crew, mga supernovas din tulad nina Luffy at Zoro. Nakakulong si Kami sa backstage kasama ang iba pang mga alipin, kabilang na ang misteryosong si Silvers Rayleigh, ang dating unang opisyal ni Goldie Roger, nakilala siya bilang isang coating mechanic na may lihim na papel sa kapalaran ng Straw Hats. Nang umabot na ang auction sa Grove 1, doon nalaman ng Straw Hats na ibinebenta si Kami bilang alipin, habang nagtitipon sina Sanji, Nami, Usopp, Chopper, at Frankie, habang sina Luffy, Zoro, Brook, at Robin ay wala pa. Napagdesisyonan nilang bilhin si Kami para maiwasang magulo ang sitwasyon. Habang lumalalim ang auction, dumating si Saint Charlos at nagbid ng napakataas kay Kami. Dumating sina Luffy at Hatchan sakay ng Flying Fish. Nang tinangka ni Hatchan na pigilan si Luffy, aksidente niyang naipakita ang kanyang pagiging isda-tao. Dahil dito, walang pag-aalinlangang binaril siya ni Charlos, ipinagmamalaking makakakuha siya ng isang isda bilang taong alipin. Sa matinding galit, sinuntok ni Luffy si Charlos kahit pa alam niyang maaaring magdulot ito ng digmaan. Agad silang inatake ng mga gwardya habang nagsitakas ang karamihan sa audience, maliban kina Charlos, Kid, at Law. Dumating sina Robin, Brook, at Usopp para tumulong. Nahulog si Usopp mula sa kisame at aksidenteng na-knockout si Rose Ward. Nagpatuloy silang iligtas si Kami. Naalerto ang Navy at pinaligiran ng auction house. Tinangka ni Saint Chalrian na barilin si Kami, pero bago niya ito magawa, nahimatay siya sa isang biglaang pagsabog ng hockey mula kay Silvers Rayleigh, na lumabas mula sa backstage at nagpakilala kay Luffy. Mabilis kumalat ang balita ng pag-atake sa isang Celestial Dragon, umabot sa iba't ibang pirata, Navy Headquarters, at kay Admiral Kizaru, na agad nagpunta sa isla. Samantala, ipinaalam ni Don Quixote Doflamingo na kokolektahin na ang mga warlord para sa nalalapit na digmaan kay Whitebeard. Ibinunyag ni Rayleigh na siya ang hinahanap nilang ship coater at ang dating unang opisyal ni Goldie Roger. Tinanggal niya ang explosive collar ni Kami at binigyan ng Straw Hats ang parte ng kanyang Vivre card, na nagsasabing bumalik sila matapos ang 3 araw. Sa labas ng auction house, nagkaisa sina Luffy, Kid, at Law upang talunin ang Navy gamit ang kanilang malalakas na Devil Fruit powers bago sila naghiwalay, nangangakong magkikita muli sa New World. Habang tumatakas sina Kid at Law, hinarang sila ng isang pacifista na kamukha ni Kuma at umatake gamit ang laser beams. Sa Shaky's Bar, isinalaysay ni Rayleigh ang kwento sa likod ng paglalakbay ni Roger at ang paghihiwalay ng kanyang crew. Dumating si Admiral Kizaru sa Sabaody at ipinakita ang kanyang nakakatakot na kakayahan gamit ang liwanag. Mabilis na tinalo sina Basil Hawkins, Urouge, Drake, at Apo. Hinarap naman ng Straw Hats ang isang pasipista, isang advanced cyborg na kamukha ni Kuma. Kahit wala itong kapangyarihan ng Devil Fruit, hindi ito tinatabla ng kanilang pinakamalalakas na atake at bumubuga pa ito ng mga mapaminsalang laser. Pinagsama ng Straw Hats ang lahat ng kanilang lakas upang mapabagsak ito, ngunit halos mawalan sila ng enerhiya. Dumating bigla si Sentomaru, ang namumuno sa Pacifista Project, kasama ang isa pang pasipista. Ipinag-utos ni Luffy na maghiwa-hiwalay sila sa 3 grupo para makatakas, pero nabigo sila. Hinarang sila ni Sentomaru, binantayan ng pasifista ang grupo ni Sanji, at sinugod ni Kizaru ang grupo ni Zoro at agad siyang pinabagsak. Sinubukan ni Usopp at Brook na umatake kay Kizaru pero hindi ito tinablan. Agad namang dumating si Rayleigh upang harapin si Kizaru at pansamantalang napigilan ito.
Napagtanto ni Luffy na hindi sila mananalo at iniutos sa crew ang buong puso sa pag-atras, maging ang monster form ni Chopper ay hindi rin nakatulong sa laban. Dumating bigla ang tunay na Bartholomew Kuma at agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para isa-isang burahin ang mga Straw Hats, na puno ng takot at gulat ang lahat habang nakikita nilang unti-unting naglalaho ang bawat isa. Bago tuluyang burahin si Luffy, may ibinulong si Kuma kay Rayleigh, isang lihim na nanatili hanggang ngayon. Sa huli, ganap na nagkahiwa-hiwalay at nabura ang Straw Hat Pirates. 3 araw matapos ang insidente, nagkamalay si Luffy sa isang hindi pamilyar na isla. Gutom na gutom, kumain siya ng kakaibang mga kabute pero bigla siyang nanghina at hinimatay nang magsimulang tumubo ang mga kabute sa kanyang katawan. Natagpuan siya ng 3 babaeng Amazon at dinala siya sa kanilang lungsod para gamutin. Habang nagpapagaling, nabunyag na si Luffy, ang unang lalaking nakapasok sa Amazon Lily, isang isla na tinitirhan ng Kuja tribe. Puro mga babaeng mandirigma at bawal ang kalalakihan. Nang malaman ng mga taga-isla na lalaki si Luffy, tinangka nilang patayin siya kaya napilitan siyang tumakas. Kinuha niya bilang bihag si Margaret para makuha muli ang kanyang Vivre card. Habang pinapaliwanag ni Margaret ang tungkol sa isla kay Luffy, lalong lumala ang sitwasyon dahil paparating na ang kapitan ng Kuja Pirates, si Boa Hancock, kilala bilang Snake Princess at isa sa 7 Warlords of the Sea. Sa ilang kilometro mula sa isla, nakasalubong ni Hancock ang barko ng Navy na pinamumunuan ni Vice Admiral Momonga. Inutusan siya nitong sumali sa gyera laban kay Whitebeard kaugnay ng nalalapit na pagbitay kay Ace. Tumanggi si Hancock at ginamit ang kanyang Love Fruit upang gawing bato ang mga tauhan ni Momonga bago siya bumalik sa Amazon Lily. Sa isla, pinayuhan si Hancock ng dating Empress na si Gloriosa na sumunod sa utos ng Navy para mapanatili ang alyansa ng Kuja tribe sa world government, pero tinanggihan ito ni Hancock at itinapon siya palabas ng bintana. Kalaunan, habang naliligo si Hancock, aksidenteng nahulog si Luffy sa kanyang paliguan at nakita ang kakaibang marka sa likod ni Hancock pero hindi siya nagpakita ng kahit anong reaksyon. Nagulat si Hancock na hindi tinablan si Luffy ng kanyang kapangyarihan, ipinahuli niya si Luffy at dinala sa execution arena. Inamin ni Margaret na tinulungan niya si Luffy, kaya pinarusahan sila ni Hancock at ginawang bato si Margaret at ang kanyang mga kaibigan. Sa sobrang galit ni Luffy sa kalupitan ng tribo, tinalo niya si Bakura, ang dambuhalang panther na pinadala upang patayin siya. Lumaban naman sa kanya ang mga kapatid ni Hancock na sina Thunder Sonia at Marigold, na nag-transform gamit ang kanilang Zone-type Devil Fruits. Tinulungan ni Luffy si Margaret at ang mga kaibigan nitong naging bato habang patuloy na nilalabanan ang magkapatid. Ginagamit ng dalawa ang observation hockey kaya nahuhulaan nila ang mga galaw ni Luffy. Nang tinangkang sirain ni Thunder Sonia ang katawan ni Margaret, nagsisigaw si Luffy sa desperasyon na huwag niya itong ituloy. Dahil dito, nakapagbitiw si Luffy ng Conqueror's Hockey, na ikinabigla ng lahat at nagpatomba sa maraming Kuja warriors. Napansin ni Hancock ang kakaibang potensyal ni Luffy at pinanood siyang handang lumaban ng seryoso. Sa huling sagupaan, nakuha ni Luffy ang lamang at napilitan ng magkapatid na pagsamahin ang kanilang pinakamalakas na atake. Magaling na nakaiwas si Luffy at itinali ang mga buntot ng dalawa, tinapos ang labanan. Habang naglalaban, nasunog ng atake ni Marigold ang damit sa likod ni Thunder Sonia, muntik nang mabunyag ang lihim na simbolo na pilit nilang itinatago. Agad na inutusan ni Hancock na umalis ang lahat para walang makakita ng tinatawag nilang Gorgon Eyes. Pero mabilis na tinakpan ni Luffy ang likod ni Thunder Sonia gamit ang sarili niyang katawan, sinabing kahit magkaaway sila, wala siyang pakialam sa kanilang sikreto. Sa sobrang pagkaantig, naiyak si Hancock, sumuko na sina Thunder Sonia at Marigold. Bilang gantimpala, binigyan ni Hancock si Luffy ng pagpipilian, isang barko para makaalis o ibalik sa normal sina Margaret at ang kanyang mga kaibigan. Walang pagdadalawang isip na pinili ni Luffy na iligtas si Margaret. Dinala si Luffy sa palasyo kung saan nagulat si Hancock nang malaman niyang sinuntok ni Luffy ang isang Celestial Dragon. Ibinunyag ni Hancock na siya at ang kanyang mga kapatid ay dati ring mga alipin ng Celestial Dragons, pero pinalaya ni Fisher Tiger matapos niyang salakayin ang Mary Geoise. Si Fisher Tiger rin ang nagtatag ng Sun Pirates, isang grupo ng dating mga alipin. Dahil sa utang na loob, pinayagan ni Hancock si Luffy na gamitin ang isa sa kanilang mga barko. Habang nagdiriwang, nalaman ni Luffy mula kay Elder Nyan na si Hancock ay isa sa 7 Warlords at tinawag na para sumali sa gyera laban kay Whitebeard. Nang malaman ni Luffy na ibibitay na si Ace sa Marineford, nagdesisyon siyang pasukin ang Impel Down para iligtas ang kanyang kapatid bago ito mailipat. Ang tanging paraan para makarating siya sa Impel Down sa tamang oras ay ang sumakay sa barko ni Hancock habang siya ay tutugan sa utos ng Navy.
Biglang nagkasakit si Hancock, isang kakaibang sakit na ayon kay Elder Nyan ay pumatay sa dalawang naunang Empress. Kalaunan, nalaman ni Hancock na umiibig siya kay Luffy. Pumayag si Hancock na tumulong, sumakay siya sa barko ni Vice Admiral Momonga at itinago si Luffy sa ilalim ng kanyang balabal, tinanggal niya ang pagiging bato ng mga tauhan sa barko at naglayag patungong Impel Down. Samantala, nalaman ni Sengoku na tumanggi si Jinbei, isa pang warlord, na lumaban sa paparating na gyera kaya ikinulong siya sa Impel Down. Nakarating din ang balita na nasira na ang lahat ng 23 barkong nagbabantay sa barko ni Whitebeard. Bumisita si Garp kay Ace sa bilangguan, nakiusap si Ace na patayin na siya upang maiwasan ang digmaan, pero sinabi ni Garp na hindi na ito mapipigilan. Ipinahayag din ni Garp na alam na ni Luffy ang tungkol sa kanilang pamilya, pero iginiit ni Ace na si Whitebeard lamang ang kinikilala niyang ama. Habang ang lahat ng Straw Hat crew ay nagsisikap, si Nami ay napadpad sa Wit Area, isang sky island kung saan pinag-aaralan ang agham ng panahon, natutunan niyang gamitin ang weather ropes para pigilan ang bagyo. Si Frankie naman ay napunta sa Karakori Island, isang lugar ng mga makabagong teknolohiya, nanigas siya sa lamig pero kalaunan ay nailigtas, pinalitan siya ng tsaa imbes na cola kaya panandalian siyang naging kagalang-galang na gentleman. Si Chopper naman ay napunta sa Birdie Kingdom, kung saan ginagawang laruan siya ng mga higanting ibon. Ibinagsak siya sa isang kagubatan at doon siya nahuli ng mga residente na may problema sa mga nangingibabaw na ibon. Habang si Sanji naman ay napunta sa Kamabaka Kingdom, isang isla na puno ng mga okama, lalaking nagbibihis babae, in short mga bakla. Akala niya ay puro magagandang babae ang kasama niya pero nagulat siya nang madiskubre ang katotohanan kaya nagtatakbo siyang palayo sa kanila. Si Robin naman ay napadpad sa Tequila Wolf, isang nyebe at mapanganib na isla kung saan siya nahuli at pinilit na magtrabaho bilang alipin sa pagtatayo ng napakalaking tulay na tumatawid sa dagat. Habang si Usopp ay napunta sa Boan Archipelago, isang isla na puno ng mga kumakain ng laman na halaman, nakilala niya si Heracles, isang lalaki na pumayag na tulungan siyang mabuhay. Si Zoro ay napunta sa Koraigana Island, kung saan naroon din si Perona na dinala rin ni Kuma, inalagaan ni Perona ang mga sugat niya pero palagi siyang kinukutya at pinipilit na manatili. Habang si Brook ay napunta sa Herehetarnia, isang mahirap na lugar kung saan napagkamalan siyang isang demonyong tinawag para maghiganti sa Long Arm Tribe. Dumating si Boa Hancock sa Impel Down at sinalubong siya ni Vice Warden Hannibal, na mahigpit na nagpapatupad ng mga patakaran ng bilangguan. Ginamit ni Hancock ang kanyang kapangyarihan para gawing bato si Domino, ang inspection officer, pati na rin ang Denden Mushi na nagbabantay, kaya nakalusot si Luffy nang hindi napansin. Habang si Hancock ay nagpupunta sa level 4 upang makipagkita kay Warden Magellan, nagsimula naman si Luffy sa kanyang lihim na pagsalakay sa bilangguan. Samantala, nakatakas si Buggy the Clown mula sa kanyang selda sa level 1 gamit ang kapangyarihan ng Chop Chop Fruit, kaya hindi siya madaling mahuli ng mga gwardya. Nakita ni Luffy si Buggy habang tumatakas ito mula sa mga halimaw na bantay na tinatawag na Blue Gory, kahit laging nagtatalo, nagpasya silang magtulungan para labanan ang mga gwardya. Habang naghahanda para sa digmaan, nagtipon-tipon na sa Marineford ang Navy at ang natitirang warlords. Nagulat si Sengoku nang malaman niyang hindi tinapos ni Kuma si Luffy at mas nagulat siya nang mabalitaan na nakapasok na si Luffy sa Impel Down. Ikinwento ni Buggy ang kanyang dating koneksyon kay Ace at pumayag siyang tulungan si Luffy na makababa sa mas malalalim na antas ng bilangguan kapalit ng bracelet na treasure map na nakuha ni Luffy mula sa Thriller Bark. Pinagdaanan nila ang Level 1 Crimson Hell kung saan ang lupa at mga puno ay puno ng matatalas na tinik. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nakalutang si Buggy sa ibabaw ng mga tinik habang buhat si Luffy, pero nabigo ang plano ni Buggy na iwan si Luffy nang pareho silang mahulog pababa sa Level 2, ang Beast Hell. Dito, nakipaglaban sila sa mga mababangis na halimaw at muling nakasama si Mr. 3 na nakakulong sa level na ito. Nilabanan ni Luffy ang isang dambuhalang basilisk at tinalo ito gamit ang isang malakas na Gear Third Punch, kaya agad silang natunton ng mga bantay ng bilangguan. Habang nagaganap ito, nakipagkita si Hancock kay Magellan, ang warden ng Impel Down na may nakakalasong katawan dahil sa Venom Fruit. Nagpasimulang magpakawala ng mga bilanggo si Buggy para lumikha ng kaguluhan, pero agad siyang nadismaya na magtakbuhan sa takot ang mga bilanggo dahil sa nakakatakot na pinuno ng lebel. Nagdesisyon ng tatlo, si Luffy, Buggy, at Mr. 3, na ituloy ang kanilang paglalakbay papuntang Level 3, Starvation Hell, habang palihim na nagpaplano sina Buggy at Mr. 3 na gamitin si Luffy bilang pain. Sa Marineford naman, nag-iisip si Sengoku tungkol sa sitwasyon, at naalala niya ang tanging taong matagumpay na nakatakas mula sa Impel Down, si Golden Lion Shiki, ang alamat sa mundo ng pirata.
Sa level 6, nagmumuni-muni si Jinbei tungkol sa nalalapit na digmaan dahil nasa ilalim ng proteksyon ni Whitebeard ang Fishman Island. Samantala, si Crocodile, na nakakulong malapit kay Jinbei, ay sabik na ring makita kung paano babagsak si Whitebeard. Habang nagpapatuloy sina Luffy, Buggy, at Mr. 3, hinarap nila si Sphinx, ang dambuhalang halimaw na nagbabantay sa level 2. Habang abala si Luffy sa pakikipaglaban, muling binalak ni na Buggy at Mr. 3 na iwan siya at tumakas, pero tila hindi na naman ayon sa kanilang plano ang mangyayari. Nagkataong nasira ng Sphinx ang sahig sa ilalim niya, kaya nahulog sina Luffy, Buggy, Mr. 3, at ang Sphinx sa level 3, habang nagsimula naman ang isang malaking kaguluhan sa level 2, habang pinapalaya ng mga bilanggo ang isa't isa, napadpad sina Buggy at Mr. 3 sa level 3, isang mainit na disyerto kung saan pinapabayaan ang mga preso na mamatay sa gutom at uhaw. Natigil ang kanilang pagtakas nang sila'y mahuli ni Saldet, ang commander ng Blue Gory Guards, gamit ang isang lambat na gawa sa sea stone, pero muli silang nailigtas nang masira ito ng nagwawalang Sphinx. Kahit gusto na sana nilang iwan si Luffy, napilitang magkasama pa rin sina Buggy at Mr. 3 dahil wala silang ibang daanan. Samantala, nagpapatuloy si Boa Hancock sa pagbaba patungong level 6 kung saan nakakulong si Ace. Sa ibang bahagi ng kulungan, nalaman na isa ring preso si Mr. 2 Bon Clay na nakakulong sa level 3, nadaanan ni na Buggy at Mr. 3 ang kanyang selda, pinalaya siya, at sinabi na naroon si Luffy para iligtas si Ace. Dahil dito, sumama si Bon Clay para tulungan si Luffy. Habang papunta si Luffy sa level 4, dumating ang Navy sa Impel Down para siya'y hulihin. Si Vice Warden Hannibal ay pumayag na hayaan sina Buggy at Mr. 3 na makalusot, umaasang mapapahiya si Magellan. Hinabol si Luffy ni Saldet at ng mga gwardya pero iniligtas siya ni Bon Clay, na ngayon ay desididong tumulong. Nakarating sila sa level 4 matapos labanan si Minotauros. Tinalo ni Luffy ang halimaw gamit ang jet bazooka, pero natuklasan nilang ang level 4 ay isang dagat ng kumukulong dugo. Wala na silang magawa kundi tumalon para makaiwas sa apoy. Ibinunyag ni Bon Clay na hinahanap niya si Emporio Ivankov, ang reyna ng Kamabaka Kingdom. Samantala, hinahabol pa rin ni na Buggy at Mr. 3 ang muling bumangon na Minotauros. Ipinadala ni Warden Magellan ang lahat ng puwersa sa level 4 para sugpuin si Luffy. Bumagsak ang sahig kaya nahulog sina Luffy, Bon Clay, Buggy, at Mr. 3 sa level 4, pero nakaiwas silang mahulog sa kumukulong dugo. Habang palis na si Hancock sa Impel Down, lumaganap ang balita na nagbanggaan sina Shanks at Kaido sa New World para pigilan ang atake ni Kaido kay Whitebeard. Sa level 4, hinarang ni na Sadie at ng Demon Guards ang daan papuntang level 5, naghanap sina Luffy at Bon Clay ng pagkain pero sinalubong sila ni Magellan. Kahit pinilit ni Bon Clay na umalis, nagpas siyang lumaban si Luffy pero hindi siya makalapit dahil sa nakamamatay na laso ni Magellan. Umiyak si Bon Clay habang tumatakbo palayo, natatakot na siya rin ay mamamatay kung lalaban siya. Samantala, tinangkang tumakas ni na Buggy at Mr. 3 pero nadakip sila ni Hannibal. Patuloy na lumaban si Luffy kahit nalaso na ang kanyang buong katawan, tinangkang gamitin ni Luffy ang hockey pero hindi siya nagtagumpay, pinabagsak siya ni Magellan at ipinatapon sa level 5 upang hintayin ang kanyang kamatayan. Desidido siya na iligtas si Luffy, nag-disguise si Bon Clay bilang Hannibal at naghanap ng lunas pero sinabi sa kanya na wala itong antidote dahil narinig niya ang usap-usapan tungkol sa isang milagro sa kulungan. Pinuntahan niya ito kasama sina Buggy at Mr. 3, pero agad siyang iniwan ng dalawa nang sila'y lusubi ng mga mababangis na lobo. Kahit nasasaktan, hindi sumuko si Luffy sa hangaring iligtas si Ace, niligtas siya ni Bon Clay at nilabanan ng mga lobo, pero nanganganib silang matalo. Sa desperadong sandali, nagpakawala si Luffy ng Conqueror's Hockey, kaya napatigil ang mga lobo. Dumating si Emporio Ivankov at iniligtas sila. Nagising si Bon Clay sa level 5.5, New Kamaland, isang lihim na lugar sa pagitan ng level 5 at level 6 kung saan nagtatago ang mga bilanggo. Ipinakita ni Ivankov ang kanyang lakas, pinigilan niya ang isang cannonball gamit lang ang isang wing at kaya niyang baguhin ang kasarian ng iba gamit ang Horn Fruit. Sinabi ni Ivankov na nagmakaawa si Luffy na iligtas si Bon Clay kaya iniligtas silang pareho. Ibinunyag din ni Ivankov na siya ay isa sa mga opisyal ng Revolutionary Army at kaalyado ng ama ni Luffy na si Monkey D. Dragon. Nag-alok si Ivankov ng hormone treatment kay Luffy pero binigyan siya ng babala na masakit ito at makakabawas ng 10 taon sa kanyang buhay. Kahit ganoon, tinanggap agad ni Luffy para mailigtas si Ace. Habang nagpapagaling si Luffy, inakala ni Magellan na mamamatay na siya at naghanda ng i-turnover si Ace sa Navy. Kahit na nabahala si Sengoku na nakapasok si Luffy sa Impel Down, nanatili siyang kumpiyansa kay Magellan. Matapos ang matinding sakripisyo at sakit, nakarecover si Luffy nang hindi inaasahan, nagulat ang lahat sa bilis ng kanyang paggaling, nagsimula silang magtungo sa level 6 kasama si Ivankov at ang mga newcomers na bakla.
Samantala, nagpasimula ng kaguluhan sina Buggy at Mr. 3 sa level 2 para makatakas. Dinala na si Ace sa barkong Navy patungo sa Gates of Justice, habang naglalakad sila Luffy, Bon Clay, at Ivankov sa level 4, nakasalubong nila si Crocodile na nag-alok ng tulong kapalit ng kalayaan, bagamat ayaw ni Luffy, pinilit ni Ivankov si Crocodile na sumama, nakalaya rin si Jinbei at sumama upang pigilan ang digmaan. Nagpatuloy ang kanilang laban sa level 4, pinalaya ni Crocodile ang dati niyang tauhan na si Mr. 1 o si Das Bones, na sumali rin sa kanilang grupo. Samantala, dumating si Blackbeard sa Impel Down at sinimulang lusubin ang kulungan, pinalaya ni Magellan si Shiryu, ang dating head jailer, para harapin si Blackbeard, pero pinatay agad ni Shiryu ang mga bantay na nagpalaya sa kanya. Nagtagumpay sina Luffy, Jinbei, at Crocodile na talunin ng Demon Guards. Habang nakipag-usap si Shiryu kay Blackbeard sa level 1, pinayagan niya itong magpatuloy sa kanyang plano. Hinuli ni Ivankov si Sadie, pero hinarang ni Hannibal si Luffy, matapang siyang lumaban, pero natalo rin siya sa huli. Sinipsip ni Blackbeard ang lason gamit ang Dark Fruit, kaya nakalaya sina Buggy at kanyang mga kasamahan. Sugatan man, hindi sumuko si Hannibal sa pagtupad sa kanyang tungkulin, pero bigla siyang inatake ni Blackbeard. Ibinunyag ni Blackbeard na plano sana niyang hulihin si Luffy para maging warlord, pero dahil nahuli niya si Ace, hindi na niya ito kailangang gawin. Sa galit ni Luffy, inatake niya si Blackbeard. Pero natalo siya dahil sa kakayahan nitong alisin ang mga kapangyarihan ng Devil Fruit. Pinilit ni Jinbei si Luffy na magmadali, nagtaka si Crocodile kung bakit handang mawala si Blackbeard sa posisyon bilang warlord, pero sagot lang ni Blackbeard, bahagi ito ng aking malaking plano. Dumating si Magellan at nilaso ng buong crew ni Blackbeard, sinubukan ni na Ivankov at Inazuma pigilan si Magellan para bigyan ng oras si Luffy. Nagplano sina Luffy at Jinbei na agawin ang isang barko ng Marines, tinulungan sila ng mga bilanggo na pinamumunuan na ngayon ni Buggy, pinaglabanan ni Mr. 3 ang Demon Guards at binigyan ng oras ang grupo ni Luffy, pero hinabol pa rin sila ni Magellan. Inilipat ni Magellan ang lahat ng barko ng Marines upang ikulong ang mga takas, gamit ang wax ni Mr. 3, nagkaroon si Luffy ng ideya na takpan ang kanyang mga kamao ng wax para masuntok si Magellan. Gumawa si Jinbei ng improvised draft gamit ang mga kasamahan at pinalipad sila patungo sa barko ng Marines. Ginamit ni Magellan ang kanyang ultimate move, Venom Demon, kaya napilitan sina Luffy at Mr. 3 umatras, nakakuha na ng barko sina Crocodile at Mr. 1 pero hindi sila agad makabalik para sagipin sina Luffy. Nakarecover si Ivankov at tinulungan si Luffy, gumawa sila ng daan sa sahig ng kulungan para makatakas, tinawag ni Jinbei ang mga whale sharks para sakyan ng mga bilanggo. Nakasampa na sa barko sina Luffy at ang iba pero nakasarado pa rin ang Gates of Justice, nag-disguise si Bon Clay bilang si Magellan at napaniwala niya ang mga taga-kontrol ng gate na buksan ito, kaya nakatakas sila sa huling sandali. Nalungkot si Luffy na naiwan si Bon Clay, pero tinanggap ni Bon Clay na ito lang ang paraan. Sa transponder snail, nagpasalamat si Luffy kay Bon Clay habang umiiyak ang buong grupo sa kanyang sakripisyo. Sa huli, natuklasan ni Magellan ang nangyari, pero huli na ang lahat. Samantala, iniligtas ni Shiryu ang grupo ni Blackbeard sa laso ni Magellan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng antidote. Mula noon, sumali na siya sa crew ni Blackbeard. Sa barko na kanilang ginamit sa pagtakas, nagdiwang ang mga bilanggo sa kanilang kalayaan hanggang sa biglang tumunog ang transponder snail ng Marines at ibinunyag na patungo sila mismo sa Marineford. Ibinunyag din ng opisyal na dati palang kasapi si Buggy sa Roger Pirates at may koneksyon siya kay Shanks. Dahil dito, pinagkamalan ng mga bilanggo si Buggy bilang isang alamat at pinaniwala ang isa siyang dakilang pirata. Sinamantala ni Buggy ang pagkakataon at buong tapang niyang sinabi na sasakupin nila ang Marineford at tatalunin si Whitebeard, kaya mas lalo siyang hinangaan ng mga bagong tagasunod niya. Samantala, dumating na rin si Ace sa Marineford.